portion. Sir, good afternoon po. Paul ng SMNI News. Ano po yung mga bagay na hindi nyo nagustuhan sa pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. na naging mitya o hudyat para kumalas kayo sa inyong loyalty sa kanila, at ngayon nasa VP Sara na po kayo na ang loyalty po ninyo at kay VP Sara Duterte na po? Maraming salamat sa tanong mo, kaibigan. Napakaganda. Unang-una, base sa aking karanasan ng pamamahalang Duterte at pamamahalang Marcos, malayo-malayo po at napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una po, noong panahon po ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas ay nire-respeto. Malaki sa akin. Dong bago na dong. Hello. Sana po mamaya sa prayer vigil natin, ibigay muna natin sa Diyos ang mga sandali po yan. Pakiusap ko lang po sa inyo, ang matutulog mamaya hindi na magigising. Pag nagpe-prayer mo tayo, hindi, talaga ho yan. Binabalaan ko kayo. Dahil mamaya pagbaba ko, mananalangin agad ako rito, Lord, yung mga hindi ho nakinig sa sinabi namin, kunin mo na. Total matatanda na to, Lord. Hindi, yung pulis atin yan. Biktima rin yan ang pamilya nila. Wala lang silang magawa. Diba? Eh, pinagod natin eh. Mula umaga nakatayo yan dyan, init-init. Diba? Pinagod natin, pero yan, kasama natin sa atin, sa puso't isip nila, kasama ho natin yung mga pulis na yan. Dahil ang pamilya din po nila ay nahihirapan. Alam nyo ho, pinagpala talaga. Alam nyo ba, ang bago nating Senate President, isang Kristiyano. Isang Kristiyano po. Isang dating makasalanan din, pero ibinago. Ngayon, nakita nyo po, wala nang ibang hinangad, kundi maayos na po tayo. Pasensya na po kayo dahil pagod na rin po ako, pero bawal ho mapagod. Kanina session namin sa City Hall, attendance lang ho ako. Pagtapos takbo na agad ako rito. Dahil alam ko darating ho kayo. Dahil alam ko may magandang mangyayari sa bawat isa sa atin dito. Salamat po sa pagkakataon na kasama namin kayo rito. Dito, pantay-pantay po tayo. Oh. Kaya nga ako, hinahamon ko rin yung mga sinasabi nila, Duterte sila eh. Para maawag na yung likes. Salamat po. Salamat.
Hinahamon ko rin po yung mga Duterte na gusto raw maglingkod na politiko. Pag nanalo tayo, sila ang bida. Pero nandito ang labanan, nasaan sila? Kaya kung ang kasaysayan ay babaliktad, nangyari po ang pagbabago dahil nandito po kayo ngayon. Nandito kayo po ang dahilan. At alam ko po, lahat tayo ngayon dito pumunta rito, may mga bitbit tayong problema. Pero makakaasa po kayo, pag iso-surrender natin yung ating problema at tayo po ay papanig sa katotohanan at sa tama, ibibigay ho ng Diyos yung pangangailangan natin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kailangan lang natin, ipakita rin sa Diyos, dahil ang sabi ng Diyos sa atin, kung mahal nyo ako, mahalin nyo ang kapwa nyo. Ang bayang ito, binigay ng Diyos sa atin. Para sa atin. Muli, baka sabihin mo, baka pagtapos natin, magdagdag pa ako ng oras, baka maging kulto na tayo ni Tatay Rani. Pero, kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po natin ang isa't isa dahil yan po ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Salamat sa Diyos. Hindi po kayo, dinala kayo rito at may misyon tayo ngayon. Ang misyon natin ngayon parang sa David at Goliath. Kaya mamaya po, uumpisa na natin ang ating pagbibigil. At uulitin ko po, ialay po natin ang ating panalangin sa bayan natin. Pangalawa po, ialay po natin na bigyan ng kalakasan at bigyan ng tamang pag-iisip at ating sinusuportahan yung 13 senador po natin ngayon na lumalaban po para sa bayan at para po sa atin. Muli ho, magandang gabi at maraming salamat. Lord, salamat dahil sama-sama kami ngayon. Ito po ay dahil sa iyong kagustuhan. Paki-like mga kabayan, paki-like po. Salamat. Anin na like ko lang. Dong! Maraming salamat po, Tatay Rani.